Kamusta mga kaligtas? Sa video na ito ating tatalakayin kung sino si Haring Solomon at ano ang naging buhay niya. Bago ang lahat, kung gusto nyong ma-shoutout mga kaligtas, comment lang kayo sa ating YouTube channel, Facebook page and TikTok account. At sa huli ng video ay baka ikaw na ang ma-shoutout. Please subscribe sa ating YouTube channel. Halos ng mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat po sa suporta. Umpisahan na natin. Si Solomon ang pangatlo at huling hari ng nagkakaisang kaharian ng Israel, na sumunod kay Haring Saul at Haring David. Siya ay anak ni David kay Bathsheba, ang dating asawa ng itong si Urias na ipinapatay ni David para itago ang kanyang ginawang pangangalun niya kay Bathsheba habang nasa labanan si Urias. Sinulat ni Solomon ang awit ni Solomon, ang aklat ng mga ngaral, at karamihan sa mga salawikain sa aklat ng kawikaan. Pinagdududahan ng iba ang kanyang pagsulat sa aklat ng mga ngaral, ngunit si Solomon ang nag-iisang anak ni David na naging hari ng buong Israel, hindi lamang ng Juda, sa Jerusalem, mga ngaral Kapitulo 1 versikulo 1, at marami sa mga paglalarawan sa may akda ng mga ngaral ay perpektong angkop kay Solomon. Naghari si Solomon sa loob ng 40 taon, unang hari Kapitulo 11 versikulo 42. Ano ang mga natatanging yugto sa buhay ni Solomon? Nang maupo siya sa trono, hinanap niya ang Diyos at binigyan siya ng Diyos ng oportunidad na hingi ng kanyang anumang maibigan. Mapagpakumbabang kinilala ni Solomon ang kanyang kawalan ng kakayahan na pamunuan ng makatarungan ng bayan ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan bukod pa sa kayamanan, unang hari Kapitulo 3 versikulo 4 hanggang 15, unang hari Kapitulo 10 versikulo 27. Sa katunayan, si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo, unang hari Kapitulo 10 versikulo 23. Binigyan din ng Diyos si Solomon ng kapayapaan sa lahat ng teritoryo ng Israel sa maraming panahon ng kanyang pamamahala, unang hari Kapitulo 4 versikulo 20 hanggang 25. Ang isa sa pinakapangkaraniwang paglalarawan sa karunungan ni Solomon ay ang kanyang paghatol sa pagkakakilanlan ng tunay na ina ng isang sanggol sa unang hari Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 28. Iminungkahi ni Solomon na hatiin sa dalawa ang sanggol dahil alam niya na mas gugustuhin ng tunay na ina na mapasakamay ng ibang ina ang bata sa halip na mamatay iyon. Hindi lamang matalino si Solomon sa kanyang pamumuno kundi mayroon din siyang pangkalahatang karunungan sa maraming aspeto ng buhay. Kinilala ang kanyang karunungan noong siya ay nabubuhay pa. Naglakbay ang reyna ng Sheba ng 1,200 milya para tiyakin ang bali-balita tungkol sa kanyang karunungan at karangalan, unang hari Kapitulo 10. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, unang hari Kapitulo 10 versikulo 3 hanggang 5. Pinatunayan ni Solomon na hindi lamang siya marunong kundi kanya rin namang inilalapat ang kanyang karunungan sa kanyang pamamahala sa kanyang kaharian. Sumulat si Solomon ng napakaraming kawikaan at mga awit, unang hari Kapitulo 4 versikulo 32, at nagpatayo ng maraming proyekto at gusali, unang hari Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang 12, unang hari Kapitulo 9 versikulo 15 hanggang 23. Nagtayo si Solomon ng mga barko at nagkamal ng 2 toneladang ginto mula sa Ophir kasosyo si Hiram, ang hari ng Tyro, unang hari Kapitulo 9 versikulo 26 hanggang 28, unang hari Kapitulo 10 versikulo 11. Maaaring ang pinakamahalagang proyekto ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo ng mga Hudyo ayon sa mga tagubilin at probisyon ng kanyang amang si David, unang hari Kapitulo 6, unang Kronika Kapitulo 22. Nagkaroon si Solomon ng 700 asawa at 300 kabit, marami sa kanila ay mga dayuhan na nagtulak sa kanya para sumamba sa mga Diyos-Diyusan sa publiko sa kanyang katandaan na lubhang ikinagalit ng Diyos, unang hari Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 13. Itinala sa unang hari Kapitulo 11 versikulo 9 hanggang 10, nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh.
Sinabi ng Diyos kay Solomon na aalisin niya ang kaharian sa kanya, ngunit alang-alang kay David, hindi niya ito gagawin habang siya ay nabubuhay. Ipinangako din niya na magtatatag siya ng mga kaaway laban kay Solomon na magiging dahilan ng maraming kaguluhan sa nalalabing buhay ni Solomon, Unang Hari Kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 25. Nagsimula ding magrebelde laban kay Solomon si Jeroboam, na magiging kauna-unahang hari sa 10 tribo ng Israel, bagamat tumakas muna ito, Unang Hari Kapitulo 11 versikulo 26 hanggang 40. Ang kaharian ni Solomon ay nahati sa ilalim ng pamumuno ni Rehoboam, ang anak ni Solomon, Unang Hari Kapitulo 12. Maraming aral tayong matututunan sa buhay ni Solomon. Una, kung hahanapin natin ang Diyos ng ating buong puso, matatagpuan natin siya, Unang Hari Kapitulo 3 versikulo 3 hanggang 7. Pangalawa, ang mga nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din niya, Unang Hari Kapitulo 3 versikulo 11 hanggang 13, Unang Samuel Kapitulo 2 versikulo 30. Pangatlo, bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na ganapin ang mga gawain na Kanyang ipinagkatiwala sa atin kung magtitiwala tayo sa Kanya, Unang Hari Kapitulo 3, Roma Kapitulo 12 versikulo 3 hanggang 8, Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 3. Pang-apat, ang buhay espiritual ay isang marathon, hindi isang maiksing karera. Hindi garantiya ang isang magandang pasimula sa pagtatapos ng maayos, Unang Hari Kapitulo 3. Panglima, maaari nating hingin ng tapat sa Diyos na maituon natin ng higit ang ating mga puso sa Kanya, Unang Hari Kapitulo 8 versikulo 57 hanggang 58, ngunit mapapalayo tayo sa landas ng katwiran kung pipiliin nating suwayin ang Kanyang nahayag na salita. Pang-anim, ang mga taong pinakamalapit sa atin ay nakakaapekto sa ating buhay espiritual, Exodo Kapitulo 34 versikulo 16, Unang Hari Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 8, Daniel Kapitulo 1, Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 33, kaya dapat tayong maging napakaingat sa mga taong ating pinakikisamahan. Pang-pito, ang buhay na hiwalay sa Diyos ay buhay na walang kabuluhan, anuman ang taas ng pinag-aralan, naabot na tagumpay sa buhay, anumang laki ng kasiyahan, at dami ng kayamanan, Mangangaral Kapitulo 1 versikulo 2. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Tandaan, ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Bago magtapos ang video na ito, special shoutout sa ating mga kaligtas na sina Carl, kay Danzo Official, kay Chrismy 405, at kay Chorina Cabello. Salamat sa suporta, God bless po sa inyo lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Heso Kristo. Please continue to like, follow and subscribe to our YouTube channel, Facebook page and TikTok account. God bless and keep safe mga kaligtas.